Mabilis na lumipas ang mga araw. Balik sa dati ang buhay ko. Kapag walang pasok sa school, nasa palengke ako para tulungan sila nanay at tatay sa pagtitinda ng mga isda. Minsan nakakasawa na din ang ganitong buhay pero wala akong karapatan na magreklamo. Mahirap ang buhay at kailangan talagang magsipag. Mabuti na lang talaga at naayos kaagad ang owner-type jeep namin. Kahit ang iba pang mga sira na ipagawa namin dahil sa pera na ibinigay ni Kobe sa akin. Sobra nga ang ibinigay niya kaya naman kahit na ang sira ng sasakyan na hindi related sa aksidente ay naipayos namin. And speaking of Kobe Sebastian, hindi ko alam kung ano itong nangyayari sa akin. Simula noong nagkakilala kami, hindi na siya mawala-wala sa isipan ko. Nakakahiyang aminin pero minsan napapaniginipan ko siya na kahalikan ko daw siya. Nakakahiya. As in super nakakahiya. Hindi lang kasi talaga halikan ang nagaganap sa aming dalawa sa panaginip ko kundi ilaplapan talaga. Nakatatak na yata sa isipan ko ang laplapan na namagitan sa aming dalawa sa loob ng kotse niya, kaya naman kahit nasa pagtulog ko kasama ko iyon. Feeling ko nga bangungot na ang lahat eh. Nakakainis ang halik na iyon. Feeling ko talaga may kasamang gayuma iyon eh. Imbes kasi na si Senyorita Butter ang pagpantasyahan ko napunta tuloy kay Kobe Sebastian. Feeling ko nga hindi na ako lesbian eh. Biglang nagbago ang feelings ko nitong mga nakaraang araw na hindi ko maintindihan. Nang dahil kay Kobe Sebastian biglang nagbago ang takbo ng utak ko. Nicole, saan ka na nakarating? Naputol lang ako sa aking malalim na pag-iisip nang maramdaman ko ang pagkalabit sa akin ng kaklasmate ko. Si Camille. Siya lang naman ang palagi kong nakakausap dito sa school simula noong umalis si Brianna dito sa lugar namin. Anak siya ng konsehal ng bayan pero nakakasundo ko siya. Ha? May sinabi ka ba? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Nako, ang lalim ng iniisip ah. Alam mo ilang araw ko nang napapansin na parang wala ka sa sarili mo. May problema ba? Nagtataka niyang tanong sa akin. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Magaling pa naman itong si Camille magbasa ng damdamin ng tao. Wala, ano nga ulit ang sabi mo? Nagtataka kong tanong sa kanya. Sabi ko kung pwede ba akong sumabay mamaya sa iyo pa uwi. Hindi kasi ako masusundo ni Papa dahil may meeting daw sila sa munisipyo, bigkas niya. Mabilis naman akong tumango. Naman! Ikaw pa ba naman malakas ka sa akin basta libre mo ako sa kantin bilang kabayaran, nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad naman siyang napairap. Iyan tayo eh. Wala na talagang libre sa mundo, pabirong bigkas niya at nagpatiuna nang naglakad patungo sa susunod na subject namin. Kaagad naman akong napasunod sa kanya. Naging maayos naman ang buong maghapon ko sa school. Iyon nga lang, pagka-uwi ko ng bahay kinahapunan isang hindi magandang balita ang kaagad na sumalubong sa akin. Ano po nay, ay de-demolish na ang palengke, nag-aalala kong tanong. Hindi pwede iyon. Paano na ang kabuhayan namin? Ang palengke lang ang naging sandalan namin para makasurvive sa pang-araw-araw na buhay. Ang palengke din ang dahilan kaya nakakapag-aral ako ngayon. Kapag i-demolish ang nasabing palengke, paano na kami? Aayusin daw. Masyado nang luma kaya i-renovate daw, malungkot na sagot ni nanay sa akin. Wala sa sariling napasulyap ako kay tatay at kita ko sa mukha niya na problemado din siya dahil sa posibleng mangyari sa kabuhayan namin sa mga susunod na araw. Kung i-renovate, matatagalan pa tayo bago makapagtinda. Hey, paano kaya ito? Tiyak na wala tayong kakainin sa mga susunod na araw, malungkot kong sagot. Huwag niyo nang isipin pa ang tungkol sa bagay na iyan. Wala tayong choice kundi tanggapin ang desisyon ng pamunuan ng palengke. Noong nakaraang taon pa ang proposal na iyan kaya wala tayong magagawa kundi maghanap ng ibang paraan para kumita, sabat naman ni tatay. Wala sa sariling napaupo ako sa sofa. Kitang-kita ko ang lungkot sa mukha ng mga magulang ko, kaya hindi ko din talaga maiwasan na makaramdam ng matinding pagkabahala. Hindi pa talaga nahintay na makagraduate ako bago nangyari ito. Paano na kami? Kakausapin ko na lang si paring Romy bukas. Magbabaka sakali ako kung may bakante pa ba sa construction na pinagtatrabahuan niya. Makapag-extra man lang kahit helper lang, bigkas ni tatay. Hindi ko naman maiwasan na nakaramdam ng lungkot. Masyadong mabigat ang trabaho sa construction at baka hindi kayanin ni tatay. Matanda na siya at malutong na ang mga buto-buto niya. Hindi po ako papayag tay.
Mahirap ang trabaho sa construction at baka ikapahamak niyo po iyon. Ako na lang po ang bahala, bigkas ko naman. Gulat naman silang napatitig sa akin. Anong ikaw? Paano ang pag-aaral mo? Halos panabay pa nilang sagot sa akin. Kaysa naman po mamatay tayong dilat ang mga mata sa gutom, hihinto na lang po muna siguro ako. Kapag ayos na ang kabuhayan natin, pwede naman akong bumalik sa pag-aaral, pilit ang ngiting sagot ko sa kanila. Sa totoo lang, nanghihinayang din ako. Gagraduate na ako next year at sayang din ang taong ito kung titigil ako. Pero ano ang magagawa ko? Matatanda na ang mga magulang ko at hindi na pwedeng sila pa ang mag-shoulder sa problema namin ngayon. Ako itong bata pa at pwede kong isantabi muna ang pangarap ko, basta magiging maayos lang ang kalagayan ng mga magulang ko. Sayang anak. Kaya pa naman siguro na ituloy mo muna ang pag-aaral mo. Baka makahanap pa kami ng trabaho ng tatay mo para maipagpatuloy natin ang buhay, sagot naman ni nanay sa akin. Kaagad naman akong umiling. Nay, kaya ko po. Hayaan niyo munang ako ang gumawa ng paraan para mabuhay tayo. Pwede pa naman akong mag-aral ulit kapag muli tayong makatinda sa palengke. Nakangiti kong sagot sa kanya, pero ang totoo parang pinipiga ang puso ko sa sobrang lungkot. Kailangan ko muna kasing isang tabi ang pangarap ko na makapagtapos para sa kapakanan ng pamilya namin. Naghahanap ka ng trabaho? Gulat na tanong sa akin ni Ate Romina habang nakatambay ako dito sa salon niya. Halos isang linggo na akong naghahanap ng trabaho at isang linggo na din akong hindi pumapasok sa school. Kailangan ate. Stop na muna sa pagtitinda sa palengke dahil ire-renovate daw, malungkot kong sagot. Diyos ko! Paano ngayon iyan? Kung mag-work ka, paano ang pag-aaral mo? Bakas ang pag-aalala sa boses na tanong niya sa akin. Stop muna ako ate. Wala sa dami ng gastusin sa school, hindi na namin kakayanin. Kahit nga pambili ng pagkain namin sa mga susunod na buwan, baka maubusan kami, lalo na at walang pumapasok ng pera sa bulsa namin, malungkot kong sagot. Sayang naman ang pag-aaral mo, Nicolel, naku, kung may magagawa lang sana ako para matulungan ka, hindi talaga ako mangingimi na ibigay sa iyo. Teka, ano bang trabaho ang hanap mo? Nagtataka niyang tanong sa akin. Kahit ano ate. Hindi naman ako mapili pagdating sa trabaho. Lahat kaya kong gawin, nakangiti kong sagot sa kanya. Lahat kaya mo? Pwede kang maging waitress sa bar ng kakilala ko. Malaki daw ang kita doon at malaki din daw ang tip, nakangiting sagot niya sa akin. Ha? Ano ang qualifications 8? Siguro pwede ako doon, nabubuhayan ang loob na tanong ko sa kanya. Pwedeng-pwede. Hanap nila mga magagandang babae kaya pasok ka na kaagad doon, Nicole. Teka lang. Hindi ko pa napapansin na nagsusuot ka ng mga ganitong kasuotan, pero carry mo ba magsuot ng shorts at crop top habang on duty ka? Required kasi ang pagiging sexy habang nasa trabaho. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Hindi ako ipinanganak kahapon para hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Mag-serve lang ng foods naka-crop top at shorts talaga? Hindi ba pwedeng ordinaryong damit lang kagaya ng nakasanayan ko sa pang-araw-araw? Kailangan ba talaga iyon ate? Kunot noo kong tanong. Naku, parang hindi ka nga yata pwede doon. Medyo malaswa kasi ang nangyayari sa bar. May mga babaeng sumasayaw at medyo mga manyakis ang ibang mga customers. Lugar ng mga Magdalena kaya erasin na lang muna. Baka masayang lang ang virginity mo sa lugar na iyon, Nicole, kakamot-kamot ng ulo na sagot ni Ate Romina. Hindi ko naman mapigilan ang mapaira. Sa dami ng sinabi niya, ayaw pa akong diretsahin na kahit waitress sa naturang bar, posible din i-tuck out ng mga customers para gawing parausan. Malaking iyon sa akin. Maraming matitinong trabaho dyan at hindi pa kami ganoon ka naghihikahos para sumubok ng ganoong trabaho. Wala sa bokabularyo ko na maging isang kalapating mababa ang lipad. Sa Manila? Bakit hindi mo subukang maghanap ng trabaho sa Manila, Nicole? Narinig kong sabat ng manikurista na si Rona. Kagaya ni Ate Romina, bading din ito at kasundo ko. Nahihiya akong kontakin si Brianna Alam mo na busy siya sa paghahanda sa kanyang panganganak, nakangiting sagot ko kay Ate Rona. Kahit naman may mayaman akong kaibigan, nahihiya pa rin akong magsabi sa mga problema ko. May sariling buhay din si Brianna. Saka ano naman ang pwede niyang maitulong sa akin?
Ayaw na ayaw ko din naman na kaawaan niya ako. Nakakahiya iyon sa panig ko. Kung gusto mo sumama ka na lang sa tiyahin ko na pabalik ng Manila bukas. Naghahanap yata ang amo niya ng isa pang kasambahay dahil nag-resign yata ang gardener nila. Kaya mo bang mag-alaga ng mga halaman? Sagot ni Ate Rona. Talaga? Magkano daw ang sweldo? Excited kong tanong. Malaki ang sweldo ni Cha sa mansion na iyon. Sumasapat para masuportahan niya ang pag-aaral ng mga apo niya. Teka, kung interesado ka, sumama ka sa akin mamaya sa bahay niya. Ipapakilala kita, nakangiting sagot ni Ate Rona sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng excitement. Ito na iyon, mukhang dininig ng Diyos ang mga panalangin ko. Katulad ng alok ni Ate Rona, kaagad niya akong isinama sa bahay ng tiyahin niya pagkatapos niyang linisan ng kuko ang isa niyang customer. Ihahatid niya lang daw ako doon at kami na ang bahalang mag-usap ng tiyan niya at babalik din daw kaagad siya ng salon. Pumayag na din ako at nagpasalamat. At least nag-effort ang bakla na tulungan ako. Ang tiyan na tinutukoy ni Ate Rona ay isang babaeng medyo may edad na. Magiliw niya naman akong kinausap at kinonfirm niya sa akin na kailangan niya daw ng gardener sa mansion. Tumataginting na 25,000 ang sahod basta maalagaan lang daw ng maayos ang mga mamahaling halaman. Natural, super interesado ako kaya naman pagkatapos naming mag-usap ni Manang Amping, mabilis na din akong umuwi ng bahay para magpaalam kila nanay. Luluwas na ng Manila si Manang Amping bukas ng hapon kaya sasabay na ako. Mahabang paliwanagan ang kailangan kong gawin bago ko napapayag sila nanay at tatay. Sinabi ko na lang na mag-ipon lang ako at uuwi din kaagad. Mabuti na lang at pumayag sila kaya kaagad na din akong nagready. Kinabukasan ng hapon, sakay ng bus, hindi ko mapigilan na makaramdam ng kaba. First time ko sa Manila at hindi ko pa sigurado kung makakasundo ko ang magiging amo ko. Matipid kasi sa impormasyon itong si Manang Amping at halos buong biyahe tulog siya. Nagising lang siya nang huminto ang bus sa terminal at kaagad na din kaming nag-abang ng taxi na masasakyan pa uwi daw ng mansion. Masasabi ko na malaki ang pagkakaiba ng Manila at probensya. Kahit halos madaling araw na marami pa rin akong nakikitang mga taong naglalakad sa kalsada. Mas hamak ng mas maliwanag din ang kalsada. Ang mansion na tinutukoy ni Manang sa akin ay palasyo yata. Hindi ko mapigilan ang mapanganga ng huminto ang taxi sa tapat mismo ng isang mataas na gate at may mga naka-uniform na mga gwardiya na nakabantay. Ako ito, si Amping. Papasukin niyo ako, narinig kong bigkas ni Manang Amping sabay pakita sa niya. Di sila na super higpit. Sino iyang kasama mo Amping? Seryosong tanong ng isa sa mga guard. Gardener, maiksing sagot ni Manang. Tumango lang sila at pinapasok na din kami. Ang laki, mahina kong sambit. Puro karangyaan ang nakikita ko sa paligid. Feeling ko nga wala ako sa Pinas Sumama ka na muna sa quarters ko Nicole. Natawagan ko na sila madam kanina at sinabi ko na ang tungkol sa iyo. Mamayang pagising nila kanila interviewin, kaya magpahinga na muna tayo, pagyayaya ni Manang sa akin. Kimi naman akong tumango. Bawat kwarto ng servants quarter may banyo. 2 din ang umuuko pa sa isang kwarto. I-request ko na lang siguro bukas kay madam na magsama na lang tayo sa iisang kwarto tutal naman magkababayan tayo. Para maalalayan din kita sa lahat ng mga dapat mong gawin. Wika sa akin ni Manang habang inililbot ko ang tingin sa buong paligid. Sakto lang ang laki ng kwarto. May 2 higaan at mukhang magiging komportable din naman ako. Mababait po ba ang mga amo natin Manang Amping? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Naman, huwag kang mag-alalala, sobrang bait ni Madam Ashley, kaya lang medyo mag-ingat ka sa asawa niya na si Senior Ryder medyo may pagkamasungit minsan pero mabait din naman. Lalo na kapag sinasaway siya ni Madam, sagot niya sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Ashley at Ryder pala ang pangalan ng magiging mga amo ko. Sana lang talaga umayon sa akin ang kapalaran. Kailangan ko talagang magpakabait at pag-aralan ang magiging trabaho ko. Sayang din ang 25,000 na sweldo. Makakaipon ka agad ako noon. Sige na mauna ka nang gumamit ng banyo kung gusto mo. Mamaya na ako dahil magpapahinga lang ako ng kaunti. Kapag nagkakaedad na talagang sumasakit na din talaga ang mga buto ko, reklamo ni Manang sa akin. Kaagad ko namang binuksan ang maliit kong bag para maghanap ng pamalit na damit.
Gusto ko sanang maligo kaya lang baka naman mapasma ako. Hilamos at half bath na lang siguro. Bukas na lang ng umaga ako maliligo bago ko makaharap ang magiging amo ko. Kailangan ko talagang magpakitang gilas. Aminado akong wala akong alam sa gardening pero pag-aaralan ko talaga yun. Kapag sumahod ako bibili kaagad ako ng cellphone para makapag-research din ako sa tamang pag-aalaga ng mga halaman. Free naman tayo sa mga toiletries kaya kung ano ang mga nakikita mo sa banyo pwede mong gamitin. Basta, bukas na lang kita igagwide. Para kasing bigla akong inantok, muling wika ni Manang at siguro sa sobrang pagod sa bayahe, nahiga na siya sa higaan niya na hindi man lang nagpapalit ng damit. Ako naman kaagad na ding pumasok sa loob ng banyo. Mukhang mayaman talaga ang amo namin at may pakialam sa mga kasambahay nila, kahit kasi banyo ng mga kasambahay maayos din kumpleto din sa gamit. May mga sabon at shampoo akong nakikita. May mga toothpaste at hindi gamit na toothbrush din mukhang gaganahan yata akong maligo nito araw-araw. Nag-half bath lang ako at nagbihis ng malinis na damit pantulog. Pagkalabas ko ng banyo narinig ko na ang mahinang hilik ni Manang Amping. Mukhang nakatulog na siya sa sobrang pagod sa biyahe. Nagpasya na din akong mahiga ng higaan ko at hindi ko mapigilan ang mapangiti nang maramdaman ko ang malambot ng foam ng kama. Ang foam kasi na ginagamit ko sa higaan ko sa probensya ay halos kasing edad ko yata. Wala na akong maramdamang lambot. Dahil siguro sa komportabling lugar mabilis na din akong nakatulog. Nagising na lang ako sa mahinang tapik sa pisngi ko. Nicole, gising na. Umaga na narinig kong sambit ni Manang Amping. Kahit na inaantok pa, dali-dali na din akong bumangon. Naku, pasensya na po Manang. Napasarap yata ang tuog ko, nahihiya kong sagot sa kanya. Ayos lang, kahit ako gusto ko pang matulog eh. Kaya lang pumunta na dito si Mela, hinahanap ka na daw ng amo natin. Nakangiting sagot niya sa akin. Kaagad naman akong nakaramdam ng kaba. This is it mukhang makakaharap ko na ang magiging amo ko. Ganoon po ba? Pwede po bang maghilamos muna ako? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Kaagad naman siyang tumango. Sige, pero bilisan mo lang ha. Nasa garden sila madam at baka mainip sila, sagot niya sa akin. Halos patakbo naman akong pumasok sa loob ng banyo at naghilamos at nagtoothbrush. Itinali ko na din ang mahaba kong buhok bago ako muling lumabas ng banyo. Isuot mo ito Nicole, bigkas ni Manang sa akin, sabay abot ng isang paris na damit. Kakulay iyon ang suot niya. Kulay maroon at mukhang ito ang magiging uniform ko simula ngayong araw. Salamat po Manang, nakangiti kong sagot at muling naglakad papasok ng banyo. Kaagad kong isinuot ang uniform na bigay ni Manang at laking pasasalamat ko dahil nagkasya iyon sa akin. Pabor sa akin ang may uniform lalo na at kaunti lang ang dala kong damit. Pagkatapos kong magpalit ng uniform, kaagad na kaming lumabas ni Manang ng quarters. Nasa garden daw ang mga amo namin kaya doon na kami dumiretso. Ang garden na tinutukoy ni Manang Amping ay isang paraiso yata. Yes, hindi lang pala ito isang normal na garden, kundi parang isang malawak na lupain na puno ng iba't ibang klase ng mga halaman na ngayon ko lang din nakita sa tanang buhay ko. Mapapasubo yata ako nito ah. Wala akong ideya sa pag-aalaga ng halaman at nakakatakot na baka ako pa ang magiging dahilan para mangamatay ang mga ito. Shit, pwede bang mag-shift ng posisyon? Ayos na yata sa akin ang magiging tagalinis na lang ng banyo, kaysa naman sa maging gardener. Good morning madam, senyor, narinig kong bati ni Manang Amping kaya wala sa sariling napatitig ako sa dalawang tao na masayang humihigop ng juice habang nag-uusap. Good morning po. Kinakabahan ko ding bigkas. Ang Ashley at Arger na tinutukoy ni Manang Amping ay mas matanda pa yata kina nanay at tatay. Pero kahit na may edad na sila, bakas pa rin ang ganda sa mga aura nila. I mean, napakaganda pa rin ni Madam kahit na medyo may edad na at may ilang kulay puti na din ang buhok niya. Si Sir Ryder naman ay matikas din. Sure ako na noong kabataan nito, maraming mga babae ang pinaiyak nito. Good morning. Siya na ba ang tinutukoy mong papalit kay Ella para mag-alaga ng mga halaman ko? Nakangiting sagot naman ni Madam Ashley. Tama si Manang Amping, mukhang mabait ang amo kong babae samantalang ang amo kong lalaki ay parang walang pakialam. Saglit lang akong tinitigan kanina pagkatapos abala na siya sa laptop na nasa harapan niya. Opo madam. Si Nicole de la Cruz po.
Kababayan ko iyan madam kaya asahan niyo po na mabait na bata iyan, nakangiting sagot ni Manang Amping. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng tuwa. Kahit kahapon lang kaming nagkakilala nitong si Manang Amping pero malaki na agad ang tiwala niya sa akin. Kung ibenta niya ako kay madam gayon para bang kay tagal niya na akong kilala. Ganoon ba? Mabuti naman kung ganoon. Actually, pwede naman tayong kumuha ng papalit kay Ella sa mga agency na nagbibigay sa atin ng mga kasambahay, kaya lang iba pa rin iyong kakilala niyo na, nakangiting sagot ni Madam Ashley. Lalo tuloy lumutang ang angkin niyang ganda sa kabila ng edad niya. Para bang wala siyang inaalala sa buhay niya. Sa bagay, ano pa nga pala ang dapat alalahanin ng isang taong nakatira sa isang malapalasyong tahanan? Sure ako na tumanda siya sa karangyaan kaya nga napaka-elegante niya pa rin tingnan sa kabila ng edad niya. Sure ako na aabot siya ng 100 years lalo na at mukhang masayahin siya. Yes, by the way, Nicole, marunong ka bang mag-alaga ng mga halaman? Narinig kong tanong niya sa akin kaya nahihiya naman akong tumango. Naramdaman ko ang mahinang pagsiko ni Manang sa akin. Kaya kahit na nahihiya wala akong choice kundi ang magsalita. Opo madam. Mamarunong po. Kaya lang, mga normal lang po na halaman ang alam ko pong alagaan. Iyong ibang mga halaman po kasi na nandito, ngayon ko lang nakita kaya wala po akong idea kung paano alagaan pero willing po akong matuto madam, pautal-utal kong sagot dahil sa sobrang kaba na nararamdaman ko. Nararamdaman ko na nga ang pamamawis ng kilikili ko dahil sa nervyos. Napansin kong natigilan naman si Madam Ashley, kaya naman wala sa sariling napayuko ako. Diyos ko, tama ba iyong sagot ko? Hindi pa nga ako nag-umpisa pero mukhang sesante na yata kaagad ako . You know what I like you. What do you think, sweetheart? Nakangiting sagot ni Madam sa akin, kasabay ng pagtanong niya sa asawa niya. Nag-angat naman ang tingin si Senior Ryder at diretsong tumitig sa mga mata ko. Para naman akong pusang hindi mapanganak. Para kasing gusto nang kumawala ang puso ko sa sobrang lakas ng kabog. Diyos ko, bakit ganito makatingin ang amo kong lalaki? Para bang pati kaluluwa ko gusto niyang basahin. Mukhang istrikto nga siya. It's up to you, sweetheart. Honest naman siya at mukha naman siyang matalino, kaya matutunan niya din siguro kaagad kung paano mag-alaga ng tamang halaman. Pansamantalang gagabayan. Muna siya ni Arnulfo para turuan siya sa mga dapat niyang gawin, bakas ang lambing sa boses na sagot ni Senior Ryder sa asawa niya. Gosh, bakit feeling ko napaka-unfair niya? Kung gaano siya ka-istrikto kung tumitig kabaliktaran naman pagdating sa asawa niya. Ang lambing at ang sweet pakinggan. Yes, mabuti pa nga. Mukhang matalino naman si Nicole, kaya ayos na, nakangiting sagot ni Madam Ashley. Pakiramdam ko nasa alapaap ako ng mga sandaling ito. Ibig sabihin tangap na ako. Sa wakas, magkakatrabaho na ako at ang laki pa ng sahod. Ikaw na muna ang bahala sa kanya, Amping. Pwede kayong magpahinga ngayong araw at bukas na kayo mag-umpisang magtrabaho, muling bigkas ni Madam Ashley. Hindi ko natuloy na pilan pa ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. At may konsiderasyon din pala itong amo namin. Imagine, pinagpahinga niya kami ngayong araw at bukas na daw magtrabaho. Ibig lang sabihin nito, may time pa para matulog. Tamang-tama babawi ako ngayon sa tuloy para bukas may full energy ako. Kailangan ko talagang mag-focus sa trabaho dahil sa sahod. Ayaw kong pakawalan ang opportunity na ito kaya magpapakabait talaga ako. Daan muna tayo ng kusina Nicole para makakain tayo. Masarap magpahinga ng busog, nakangiting wika ni Manang Amping sa akin pagkatapos naming magpaalam sa mga amo namin. Kaagad naman akong tumango. Speaking of pagkain, ngayon ko lang naramdaman ang gutom ko. Puro kasi nerbiyos ang nararamdaman ng puso ko kanina, kaya hindi ko na napapansin pa ang sigaw ng bituka ko. Kakain na daw kaya magpapakabusog talaga ako. Manang Amping, nagbalik na po kayo? Pasalubong ko, natigil kami sa paghakbang nang makarinig kami ng isang baritonong boses. Sabay pa kaming napalingon at ganoon na lang ang gulat ko nang tumamapad sa paningin ang isang makisig na lalaki. Yes, sobrang kisig niya. Mala-Adonis ang kaha ng kanyang katawan at lakad pa lang para na siyang isang modelo. Ay, Sir Brian Adam. Nako, kumusta kayo sir? Nakangiting bati naman ni Manang sa kanya. So, isa siguro siya sa magiging amo ko.
Diyos ko, ilang magagandang nilalang pa ba ang makikita ko sa malapalasyong lugar na ito. Sabagay, kay ganda kasi ni Madam at ang gwapo ni Senior Ryder, kaya naman kaya talaga nilang mag-produce ng magagandang lahi. Ayos lang. Wow, bago po, nakangiting sagot niya kay Manang sabay titig sa akin. Parang gusto kong pagpawisan ng malapot lalo na at napansin ko ang iting nakaguhit sa labi niya na lalong nagpa-enhance sa taglay niyang kapugian. Kitang-kita ang mapuputi at pantay niyang ngipin at pati yata mga mata niya sumasabay din sa pagngiti niya. Sir, bagong gardener dito sa mansion. Kababayan ko si Nicole, nakangiting sagot ni Manang. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Lalo na at hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa akin. Nicole, nice name but you look familiar, nakangiting sagot niya. Hindi ko naman mapigilan ang magulat sa sinabi niya. Oh, naku, first time ko po dito sa Manila sir, kaya imposible po, nahihiya kong sagot habang hindi makatingin ang diretsyo sa kanya. Nahihiya ako sa kanya na hindi ko mawari. Saka, anong looks familiar? Baka mamaya kung sino-sinong kamukha ko ang nakikita niya sa daan na may hindi magandang reputasyon. Madamay pa ang pagiging inosente ko. Really? May binagkamali lang ako, nakangiti niyang sagot sa akin. Kikiligin na sana ako kaya lang muli kong na-realize na kaya pala ako nandito sa Manila dahil sa trabaho at hindi sa kung ano paman. Saka ano ba, nagbago na ba ang pananaw ko sa buhay? Para kasing bigla kong nakalimutan na lesbian pala ako. Napansin marahil ni Sir Brian Adam ang hindi ko pagsagot sa kanya, kaya muli niyang itinoon ang kanyang atensyon kay Manang Amping. Laking pasalamat ko dahil ayaw ko din naman mag-feeling closed sa amo ko porket pinakitaan niya ako ng magandang pag-ugali. Pasalubong mo ka mo Sir Brian, may dala ako kaya lang hindi ko alam kung magustuhan mo. Teka, magtatagal ka ba dito sa mansion? Sagot naman ni Manang Amping. Kung titingnan mukhang malapit sa kanya si Brian Adam. Mabait nga talaga siguro ang lalaking ito, kaya ganito na lang ang pakikipag-usap niya kay Manang. Naglambing pa nga ng pasalubong which is unusual yata sa kasambahay, amo relationship. Ni worries Manang. Makakapahintay po ako. Mamayang hapon pa ako uwi sa amin dahil balak kong makasama ng medyo matagal sila lolo at lola ngayon. Medyo nagtatampo na kasi sila lolo sa akin dahil ang tagal ko din nagstay sa Greece at nami-miss na daw nila ako. Nakangiti niyang sagot kay Manang. Tinapik niya pa sa balikat si Manang at tinanguan ako bago siya tuluyang naglakad paalis. Kaagad naman akong nakahinga ng maluwag. Suffocate din pala kapag sobrang pogi ang kaharap mo. Kakaibang lugar ito. Puro yata mga magaganda at gwapo ang mga nakatira. Halika na Nicole. Nako, ang batang iyon, na-delay patuloy ang pagpunta natin ng kusina. Bigkas ni Manang at muli na siyang humakbang. Tahimik naman akong nakasunod lang sa kanya. Pero alam mo ba sa lahat ng mga apo nila Madam Iyang si Brian Adam ang pinakamabait, narinig kong sambit ni Manang sa akin. Tanging pagngiti na lang ang naging sagot ko dahil gutom na din talaga ako. Ngayon ko lang din na-confirm na apo pala si Brian nila Madam. Akala ko anak nila. Well, apo or anak bahala na kung si Sir Brian Adam ang pinakamabait basta ako magtatrabaho ng maayos para kumita ng pera. Wakas nakarating din kami ni Manang ng kusina at kaagad na naghanap ng makakain. Mukhang kami na lang yata ang hindi nakakain dahil walang ibang tao kaming nagtanan dito sa loob ng kusina kundi ang tagaluto lang at ang kanyang helper. Amping kumusta? Dumating ka na pala? May kasama ka, narinig ko pang sambit ng tagaluto. Magandang umaga Leonor. Si Nicole, siya ang papalit kay Ella, sagot naman ni Manang Amping. Kimi naman akong umiti biglang tanda ng pagbibigay galang. Ganoon ba? But welcome iha. May bago pala kaming makakasama. Sige na, kumain na muna kayo, sagot naman ng kusinera na labis kong ipinapagsalamat. Only coffee daw kaya ang pagtempla ng kape ang una kong inatupag. Naririnig ko ang pag-uusap ni Manang Amping at ng kusinera na si Aling Leonor pero pilit kong binabaliwala. Usapang may edad na kaya hindi dapat ako makisabat. Pagkatapos namin kumain ni Manang Amping muli kaming bumalik sa aming silid. Inayos ko muna sa isang kabinet ang aking mga gamit bago ako nagpasyang maligo. Si Manang Amping naman diretsyo higa na sa kanyang higaan at ilang saglit lang, narinig ko na ang kanyang hilik. Ang bilis niya talagang makatulog.
Naalala ko pa naman kanina na sinisingil siya ni Sir Brian ng pasalubong. Siguro nakalimutan niya yata. Dala ng aking pamalit na damit, kaagad akong naglakad patungo sa banyo. Dahil halos 1 oras ko pa lang naman suot itong uniform ko, kaagad ko iyon inihanger. Isusuot ko pa ito mamayang paglabas namin ulit dahil malinis pa naman. Sa ngayon, isang komportableng damit pantulog muna ang isusuot ko para makatulog ako ng maayos. Bukas pa ang simula ng aking trabaho, kaya dapat talaga magpahinga ako. Isa pa, wala naman akong ibang pagkakaabalahan dahil wala naman akong cellphone. Balak ko nga sanang tawagan sila nanay kaya lang hindi pa ako nakabuelo para hiramin ang cellphone ni Manang Amping. Saka na lang siguro kapag umiral na ang kakapalan ng aking mukha. Pagkatapos kong maligo, kaagad kong pinatuyo ang katawan ko gamit ang malinis na tuwalya. Balak kong patuyuin ang buhok ko gamit ang electric fan. Wala kasi akong balak matulog na basa ang buhok ko. Baka maging dahilan pa iyon sa pagsakit ng ulo ko. Pagkalabas ko ng banyo, malakas na hilik ni Manang Amping ang una kong narinig. Wish ko lang na sana makatulog din ako ng maayos. Medyo maingay pala itong si Manang kung matulog. Inilagay ko na din sa hanger ang aking ginamit na tuwalya at isinampay katabi ng uniform ko. Kaagad akong tumapat sa electric fan para sana patuyuin ang buhok ko, kaya lang sakto naman na nakarinig ako ng katok sa pintuan ng kwarto. Dahil ayaw kong maisturbo ang tulog ni Manang, mabilis akong tumayo at naglakad patungo sa pintuan para tingnan kung sino ang nasa labas. Sir, kaagad kong bigkas ng pagkabukas ko ng pintuan ang bulto na ni Sir Brian ang kaagad na sumalubong sa akin. Katulad kanina, may ngiting nakaguhit sa labi niya kaya parang ang bait niya tuloy tingnan. Naiinitindihan ko na ngayon kung bakit siya ang pet ni Manang Amping. Nicole Wright, nakangiti niyang tanong sa akin. Nahihiya naman akong tumango. Nakakailang kasi ang titig niya Hindi ko carry ang makipagtitigan sa kanya. Opo sir. Si Manang Amping po ba ang pakay niyo? Natutulog na po siya Kaagad ko din naman nasagot sa kanya. Gusto ko sanang umalis na siya dahil nakapantulog lang ako ngayon. Hindi ko carry na makiharap sa isang gwapong lalaki na ganito ang suot ko. Ganoon ba? Ang daya ni Manang ha. Pasalubong niya pa naman ang sadya ko kaya ako nandito. Tinulugan ako, baka mamaya maunahan pa ako ng pinsan kong si Kobe nakangiting bigkas niya. Hindi ko naman maiwasan na magulat nang bigkasin niya ang pangalang Kobe. Nagkataon lang ba na Kobe ang pangalan ng pinsan niya or ang Kobe binangit niya ay ang Kobe na kilala ko? Heist, ang gulo. Imposible naman iyon. Baka ibang Kobe ang taong binabangit niya at hindi si Kobe Sebastian na kumuha ng first kiss ko. Gusto niyo po bang gisingin ko si Manang Amping sir? Nagmamagandang loob kong tanong sa kanya. Ano kayang klaseng pasalubong ang hinahabol nitong si Sir Brian at hindi siya makapaghintay? Huwag na. Hayan mo na lang siya. Mukhang napagod talaga siguro sa bayahe ang matanda, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung ano ang isasagot ko. Parang gusto kong itaboy na siya para umalis na siya pero nahihiya naman ako. Apo siya ng mga amo ko at baka mapagsabihan pa ako na walang modo. May kailangan pa po ba kayo sir? Lakas loob kong tanong. Napansin kong kaagad na naglaho ang ngiti sa labi niya. Bigla tuloy akong napaisip may mali ba sa tanong ko. Ha? No. Nothing. See you around. Nicole, nakangiti niyang sambit at tuluyan na siyang naglakad paalis. Naguguluhan naman akong nasundan siya ng tingin. Hay, gwapo sana kaya lang may pagka-weird. Pero ayos na din, at least umalis na siya. Akmang isasara ko na sana ulit ang pintuan ng servants' quarter namin nang mapansin ko ang paparating na isang babae. Kung hindi ako nagkamali, isa siya sa mga kasambahay ng mansion dahil sa suot niyang uniform. May mga bitbit siya at diretsong naglakad palapit sa akin. Ikaw yung bago, nakangiti niyang bigkas pagkalapit sa akin. Kaagad naman akong tumango. Ako nga pala si Mira. Pinapabigay ni Madam ang magiging uniform mo. Nakangiti niyang sagot sabay abot sa akin ang isang plastic na hawak niya. Nicole naman ang pangalan ko. Akin ba ito lahat? Nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng tuwa. Kung ganoon, officially staff na ako dito mansion. Isa na akong bagong empleyado na may trabaho at sasahod ng tumataginting na 25,000 pesos buwan-buwan.
Para sa iyo lahat iyan. Ikaw daw ang papalit kay Ella? Dapat hindi pagiging gardener ang inaplain mong posisyon, mangingitim ka niyan, bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti sa sinabi niya. Kung alam niya lang, walang problema sa akin kahit na magkulay uling ako dahil ang importante lang sa akin ngayon ay ang kumita ng pera. Isang taon lang, yes, isang taon lang ay uwi na ako sa amin para maipagpatuloy ang aking pag-aaral at sakto na din siguro na magbubukas ulit ang nire-renovate na palengke. Pwede na ulit kaming magtinda at balik sa dati ang buhay ko. Nako, ayos lang sa akin kahit na mangitim ako. Hindi naman ako maarteng tao nakangiti kong sagot sa kanya. Sabagay, saka kahit siguro na umitim ka maganda ka pa rin at sexy, nakangiti niyang sagot sa akin. Pigil ko naman ang sarili ko na lalong matawa. Ano ba ang pinagsasabi ng babaeng ito? Huwag niyang sabihin crush niya ako. Sa isiping iyon parang gusto kong kurutin ang sarili ko. Paano nga pala siya magka-crush sa akin gayong hindi niya naman alam na lesbian ako? Saka, duda na din ako sa sarili ko kung mapanindigan ko ba ang pagiging lesbian ko Para kasing may nagbago sa inner feelings ko simula noong natikman ko ang halik ni Kobe Sebastian. Parang feeling ko mas masarap maging isang babae. Lintik kasi iyong mga panaginip ko Palagi na lang si Kobe ang bida. Sige Nicole, balik trabaho na muna ako. Saka na lang tayo magchiika, nakangiti niyang paalam sa akin. Kaagad naman akong tumango. Mabuti na lang mabait si Mira. Mukhang magiging kaibigan ko siya. Bitbit ang plastic bag na naglalaman daw ng mga uniform ko, kaagad na akong pumasok sa loob ng kwarto at isinara ang pintuan. Nilock ko pa nga iyon para walang isturbo. Mukhang marami kaming mga kasambahay dito kaya dapat din mag-ingat. Hindi ko pa sila kilala kaya mas maganda na iyon na safe side palagi ako. Inilapag ko lang sa may gilid ng higaan ko ang mga uniform at muli akong humarap sa electric fan para ituloy ang pagpapatuyo ng buhok ko. Gusto ko na din talagang matulog. Inaantok na din ako. Nang masiguro ko na tuluyan ang natuyo ang buhok ko, bilis na akong nahiga. Mabilis din naman akong nakatulog. Nagising ako eksakto 4:00 ng hapon. Wala na si Manang Amping sa higaan niya. Dali-dali akong bumangon. Nakakaramdam kasi ako ng tawag na kalikasan kaya kailangan kong magbawas. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng dapat kong gawin, mabilis na din akong nagpalit ng uniform. Lumabas ng kwarto para sana hanapin si Manang Amping. Nico. Hindi ko malaman kung saan ako pupunta pero natigil ako sa paghakbang nang marinig ko na may tumawag ng pangalan ko. Paglingon ko kaagad kong napansin ang palapit na si Mira. Nico, sampalin mo ako. Dali, parang kinikiliti niyang bigkas. Nagtataka naman akong napatitig sa kanya. Ano kaya ang ibig sabihin ng babaeng ito? Bakit gusto niyang sapalin ko siya ako naman ang mapahama? Ayaw niya ba akong makasama sa trabaho? Bakit? Ano ang nangyari? Nagtataka kong tanong sa kanya. Ganito kasi iyon ang mga poging apo nila Madam at Senyor, nasa pool. Kinikilig niyang bigkas. Pigil ko naman ang sarili ko na mapairap dahil sa sinabi niya. Iyon lang pala Ano ang nakakilig doon? Itong si Mira, kabago-bago pa lang naming magkakilala, hindi na nahiya na ipakita ang pagiging malantod niya. Si Manang Amping. Napansin mo ba siya, pag-iiba ko sa usapan namin? Hindi ako interesado kung nasa pool ang mga apo nila Madam. Mas interesado ako kung nasaan ba si Manang dahil siya palang naman ang ka-close ko dito sa mansion. Sumama ka sa akin dali, bigkas ni Mira sabay hawak sa aking kamay at mabilis akong hinila. Sa pag-aakala ko na kay Manang niya ako, dadalahin kaagad akong nagpaubaya, pero nagulat na lang ako nang sa pool pala ang destinasyon namin. Kay Sir Brian ako. Ikaw, kanino ka? Parang kinikiliti niyang bigkas habang nakatitiig sa pool. Mula sa kinatatayuan namin, kitang-kita ko ang dalawang lalaki kasama ang dalawa pang dalagita na nakaupo sa may gilid ng pool. Apo din ba nila Madam ang isa pang lalaki? Nagtataka kong tanong habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa lalaking kausap ni Sir Brian. Yes, si Sir Kobe Sebastian. Pugi siya pero nakuha niya ang ugali ni Senior Ryder. Medyo masungit kaya si Sir Brian ang crush ko. Malakas na bigkas ni Mira na siyang dahilan kaya napatingin sa gawin namin ang dalawang lalaking nag-uusap. Huli na para umiwas dahil kitang-kita ko sa mga mata ni Kobe ang gulat habang nakatitig na din direkta sa akin. Bakit kay liit ng mundo?
Sa dami na pwede kong mapasukan na trabaho dito pa talaga sa lolo at lola ng lalaking gusto ko na sanang iwasan. Hala! Papunta sa gawin natin si Sir Kobe. Ano ba iyan, Nicole, hawakan mo ako, baka mahimatay ako sa kilig. Halata ang kilig sa boses ni Mira, habang sinasabi ang katagang iyon. Muli akong napatingin sa gawin nila Sir Kobe at confirm naglalakad na siya palapit sa amin kasunod si Sir Brian. Sir, Mira, nakakahiya. Hindi tayo ang pakay niyan kaya alis na tayo. Baka kung ano ang isipin nila sa atin at mapagalitan pa tayo, bigkas ko at hindi na hinintay pang makasagot si Mira. Mabilis na akong tumalilis paalis. Bahala siya. Hindi ako pwedeng makita ni Sir Kobe dito. Baka kung ano ang isipin ng taong iyon sa akin. Hanggat maari din kasi ayaw kong magkaroon pa ng kaugnayan sa kanya. Dahil hindi ko pa naman kabisado ang paligid ng mansion, hindi ko tuloy malaman kung saan ako susuot. Basta, naglakad lang ako ng naglakad. Hindi naman siguro ako maliligaw dahil napapalibutan naman ng mataas na sementong bakod ang paligid. Kung sakaling maligaw man ako, nandito pa rin naman ako sa paligid ng mansion. Nicole, boses ni Kobe ang tumatawag sa pangalan ko kaya naman napahinto ako sa paghakbang. Hindi ko malaman kung lilingunin ko ba siya or deadma lang para isipin niya na hindi ako ang Nicole na nakilala niya sa probensya ng San Rafael. Pero hindi malabo. Nakilala niya ako dahil napansin ko kung paano niya ako titigan kanina. Bakit ba, naiinis kong tanong sabay harap sa kanya. Wala, nasukol na ako. Nasundan niya na ako at nakilala niya na din ako. Anong ginagawa mo dito sa mansion? Nagtatakang tanong niya sa akin. Obvious ba? Magtatrabaho. Pero bago ka mag-isip ng kung ano pa man, hindi ko alam na isa ka sa mga apo nila. Madam Ashley at Senior Ryder, ha? Kanina ko lang nalaman kaya huwag kang dyan, direct ang sagot ko sa kanya. Napansin kong kaagad na napataas ang kilay niya. Hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa kasabay ng pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya. Sure. Baka naman ako ang dahilan kung bakit nandito ka, ha? Imposible na hindi mo kilala sila lolo at lola, best friend ka ng pinsan kong si Brianna, nang iinis na bigkas niya. Kaagad ko naman siyang pinanlakihan ng mga mata. Pinagbibintangan mo ba ako na sinusundan kita? Para ano? Ano ang mahihita ko kung susundan kita dito sa Manila? Naiinis kong sagot sa kanya. Kaunti na lang talaga at sasabog na ako Hindi ko alam kung anong meron sa Kobe na ito at kung bakit tuwing nagsasalita siya naiirita ako, gayong noong umalis siya sa probensya ilang linggo ko din siyang namiss. Lagi nga siyang laman sa panaginip ko Abat wala akong sinabing ganyan. Bakit ba napaka-defensive mo? Kaunti na lang talaga maniniwala na akong crush mo ako nakangiting sagot niya sa akin sabay kindat. Para namang namamagnet akong lalo siyang pinakatitigan. Don't worry, hindi kita sinusundan at hindi ko naisip iyang mga sinasabi mo kanina. Kaya kita nilapitan dahil nagtaka ako kung bakit ka nandito sa Manila gayong nasa probensya ka at nag-aaral. Ano ang nangyari? Nadisgrasya na naman ba ang owner-type jeep nyo at pinalayas ka na ng tuluyan ng mga magulang mo? Nakangisi niyang muling bigkas. Ayos na sana ang unang katagang binigkas niya pero sinigundahan niya pa ng layas-layas. Ang hilig niyang magbigay ng conclusions gayong wala namang katotohanan. Whatever. Kung wala ka ng ibang kailangan, mabuti pang umalis ka na. Bawal pa akong utusan ngayon dahil bukas pa ako mag-umpisa sa work ko, naiinis kong sagot sa kanya. Tinitigan niya muna ako sabay iling. Okay, babalik na lang pala ako bukas para mautusan ka, nakangisi niyang sagot at binirahan niya na ako ng alis. Nasundan ko na lang din siya ng tingin. Huli na nang na-realized ko ang huling katagang binitiwan niya. Ano daw? Babalik siya bukas. Ibig bang sabihin ito, araw-araw kong makikita ang pagmumukha niya? Shocks! Magkakilala kayong dalawa ni Sir Kobe, napaiktad pa ako sa gulat nang marinig kong may biglang nagsalita sa likuran ko. Wala sa sariling napalingon ako at kaagad na tumampad sa paningin ko ang nagtatakang mukha ni Mira. Ha? Sa probensya, maiksi kong sagot sa kanya sabay hakbang. Babalik na lang siguro ako ng servants' quarter. Tiyak din naman akong pupuntahan ako ni Manang Amping para i-guide sa mga dapat kong gawin. Nasa paligid lang si Kobe Sebastian at gusto ko siyang iwasan muna. Talaga? Ang swerte mo naman.
Pero alam mo nagtataka talaga ako, hindi ka ba niya sinusungitan kahit binabara mo siya? Puno ng pagtataka sa boses ni Mira na tanong niya sa akin. Muli tuloy akong napatigil sa paghakbang at hinarap siya. Ano ang ibig mong sabihin? Kaagad ko ding sagot sa kanya. Lumingalinga naman siya sa paligid at lalong lumapit sa akin. Atin-atin lang ito ha, pero alam mo bang sa lahat ng mga apo nila Senyor at Madam Ashley, iyang si Kobe ang may pinakamasama ang ugali, seryosong bigkas niya. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Talaga lang ha? Masama ang ugali? Totoo kaya iyon? Pero bakit hindi niya ako sinupalpal kanina habang sinusungitan ko siya? Baka naman ginugood time lang ako nitong si Mira. Masama ang ugali ni Sir Kobe? Paano mo nasabi? Nagtataka kong tanong kay Mira. Basta hindi siya okay. Super perfectionist niyan at takot sa kanya ang mga kasambahay nila, muling sagot ni Mira. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Kahit naman na medyo hindi ayos si Kobe, pero hindi ko din naman ma-imagine na kaya niyang manigaw ng mga kasambahay. Hindi kaya ginugood time lang talaga ako nitong si Mira, dahil nakita niya kung paano ako nakipagsagutan kay Sir Kobe. Maari. Bahala na kung masama man ang ugalit ng Kobe Sebastian na iyon, wala na akong pakialam pa. Kaya nga ako nandito sa Manila para magtrabaho at hindi para makialam sa buhay ng iba. Sige Nicole, balik na ako sa trabaho. Saka na ulit tayo mag-usap, nakangiting paalam sa akin ni Mira. Kaagad naman akong tumango. Mabilis na din akong naglakad pabalik ng servants' quarter nang mapasulyap ako sa garden ni Madam Ashley. Para bang may kung anong bagay ang humihila sa akin na maglibot-libot sa bahaging iyon. Napakaganda kasi ng mga nakikita ko. Halos lahat ng mga halaman bago sa aking paningin. Kailangan ko talagang matutunan kung paano sila alagaan. Hindi sila pwedeng mamatay sa mga kamay ko kung hindi yari talaga ako. Baka kulang pa ang sahod ko bilang kabayaran. Bukas mag-umpisa na ako sa aking trabaho at kailangan kong magpakitang gilas. Hay, ikaw ba ang papalit sa akin? Muli akong napapitlag nang may biglang nagsalita mula sa likuran ko. Dali-dali akong napalingon at kaagad na tumampad sa panginin ko ang isang babae na kagaya ng suot kong uniform. May sombrero siyang suot at pawis na pawis. Ikaw si Ella, nang hula kong sagot sa kanya. Nakangiti naman siyang kaagad na tumango. Yes, ikaw ang papalit sa akin, di ba? Salamat naman at dumating ka na, alam mo bang last week ko pa gustong umalis dito. Kaagad na bigkas niya sa akin. Nagtataka naman akong napatitig sa kanya. Sa laki ng offer na sahod, mas gugustuhin niya pa rin umalis? Bakit kaya? Ikakasal na kasi ako at gusto kong mag-beauty rest muna bago ikasal, nakangiti niyang wika. Mukhang nabasa niya kung ano ang tumatakbo sa isipan ko, kaya siya na ang kusang naglahad kung bakit kailangan niyang umalis. Ganoon ba? Congrats pala sa nalalapit mong wedding, nakangiti kong sagot sa kanya. Salamat, alam mo nakakalungkot din na mag-resign. Mabait si Madam at ang laki ng tiwala niya sa akin na maalagaan ko ang mga halaman niya. Wala hindi naman kasi pwedeng puro tayo trabaho. Kailangan ko din bumuo ng sarili kong pamilya, lalo na at malapit nang lumagpas sa kalendaryo ang edad ko, nakangiti niyang paliwanag. Nakangiti naman akong napatango. Ayos din na magpakasal na siya at lumagay sa tahimik. Kung hindi siya nag-resign di wala sana ako ngayon dito sa mansion. Hindi ko sana makukuha ang ganito kalaking sahod. Mahirap bang alagaan ang mga halaman na iyan? Puno ng curiosity sa boses na tanong ko sa kanya. Kailangan kong kumuha ng ilang impormasyon sa kanya habang nandito pa siya. Kapag baguhan ka, medyo mahirap, pero kapag sanay ka na madali na lang. Nakangiti niyang sagot sa akin. Wala sa sariling, muli akong napatango, kaya mabilis na siyang nagpaalam na tatapusin niya daw muna ang kanyang ginagawa ko. Habang nagdidilig siya ng mga halaman, tahimik lang akong nakamasid sa kanya. Marami akong gustong itanong sa kanya. Kaya lang padilim na hindi pa rin siya, tapos kaya nagpaalam na ako sa kanya. Baka kasi hinahanap na ako ni Manang Amping sa kwarto namin. Tama nang ang hinala ko. Pagkabalik ko ng servants' quarter, naabutan ko si Manang na naghihintay sa akin. Oh, Nicole, kanina pa kita hinahanap, nakangiti niyang bigkas. Naku, pasensya na po kayo, Manang. Nalibang ako sa paglilibot sa labas, nahihiya kong bigkas. Ayos lang, bukas ka pa tayo mag-umpisa sa trabaho, kaya ayos lang magliwaliw, nakangiti niyang sagot. Mabilis na lumipas ang mga oras.
Sa pagkain ng dinner, nakilala ko din ang iba pa naming kasamahan na trabahador ng mansion. Sa dami nila, hindi ko na maalala ang mga pangalan nila. Nahiya pa nga ako dahil palagi nilang bukang bibig na ang ganda ko daw. Bakit daw gardener pwede naman daw sa labas ako magtratrabaho since may aralan naman daw ako. Tanging ngiti lang naman ang naging sagot ko. Wala naman akong dapat na ipaliwanag. Pagkatapos kumain muli kaming bumalik ni Manang Amping sa kwarto namin. Bago kami natulog nabangit pa ni Manang nakakausapin daw ako ni Madam bukas ng umaga. Muli tuloy kong nakaramdam ng kaba. Hindi ko na din napansin sila Sir Kobe at Sir Brian. Umuwi na siguro sila dahil dinig ko hindi naman sila dito nakatira. May sariling penthouse na daw ang dalawa at dumadalaw lang sa mga lolo at lola nila kapag may free time sila. Ang galing nila. Mga independent person na pala. Sa bagay, sa dami ng pera nila lahat talaga pwedeng gawin. 4:00 ng umaga gising na ako kinaumagahan. Nagpasya akong maligo na muna habang hinihintay kong magising si Aling Amping. Sakto nakakatapos ko lang maligo gising na ang matanda. Gumamit siya ng banyo at sabay ng kaming lumabas. Katulad kahapon, sa kusina kami dumiretso. Kumain ng agahan kasabay ang ilan sa mga kasambahay. Iyong iba daw kasi tapos na at nasa kanya-kanya ng mga toka na trabaho. Saktong kakatapos ko lang kumain nang dumating si Mira. Sa dining area daw siya nakaasin tuwing umaga at sinabi niya sa akin na hinihintay daw ako ni Madam Ashley doon. Gusto daw akong makausap kaya naman kaagad na akong sumama kay Mira patungo doon. Hindi ko kasi alam kung saan ang dining area dahil hindi ko pa nga kabisado ang paligid. Yun nga lang pagkapasok namin ng dining area, para akong itinulos sa aking kinatatayuan dahil hindi ko inaasahan ang isa sa mga bisita na aking nadatnan habang kumakain. Si Kobe maganang kumakain habang nakaformal na kasuotan. Nakasuot ng kulay gray na coat and tie with matching trousers. Para siyang sifi sa isang malaking kumapanya sa kanyang kasuotan kaya nagmukha siyang mas kagalang-galang tingnan. Ganito pala ng mga banat na suotan ng isang Kobe Sebastian kapag nandito sa Manila. Sa probensya kasi naka-shirt at maong shorts lang siya palagi. Pero dito ko lubos na nakita kung gaano pala talaga kalaki ang agwat ng pamumuhay namin. Suot pa lang, kitang-kita na ang malaking diferensya, kaya dapat ko din talaga siyang igalang. Good morning madam, senyor, mahina kong bigkas sa bayo ko. Napansin ko kasing napatitig din si Sir Kobe Sebastian sa akin simula noong pumasok ako dito sa dining area. Titig na may ibig sabihin. Good morning, iha. Have this seat, narinig kong bigkas ni Madam Ashley. Hindi naman ako nakakilos. Have this seat daw saan naman ako upo. Alangan naman sa harap nila na kumakain sila. Nanako, ayos na po kung nakatayo ako madam, nahihiya kong bigkas. Ang aga namang patawag ito. Pwede naman sanang mamaya na pagkatapos nilang kumain. Okay ganito kasi iyon iha since hindi ka pa naman pumirma ng contract sa amin as e-gardener may gusto sana akong i-discuss sa iyo. Iyan ay kung ayos lang sa iyo, nakangiting wika ni madam. Alanganin naman akong tumango kasabay ng pagkabog ng dibdib ko. Ang pagiging gardener ba sa bahay na ito ay kailangan na ng contract? Para ano? Para ba kapag mamatay ang mga halaman nila sa mga kamay ko maihabol sila sa akin? Na pwede nila akong ihabla at ipakulong. Shocks, nakakatakot. Parang ayaw ko na yata ang trabahong gardener kung ganito man lang. Parang gusto kong sundin ang sinabi ni Mira na mag-shift ng posisyon hanggang kaya pa. Okay po madam. Ano po iyon, kinakabahan kong tanong. Kobe's personal driver assistant resigned. Nabangit niya sa akin na magkakilala daw kayo sa probensya ng San Rafael and minsan mo na siyang naipag-drive and he really likes your performance. Now, mas mahalaga ang isang driver assistant para sa araw na buhay ng apo ko, and dahil sa mga kwento niya kanina na malaki ang tiwala niya sa iyo, bakit hindi na lang ikaw ang pansamantalang gumawa ng trabahong iyon? Mahabang paliwanag ni Madam. Hindi naman ako makapinawala at wala sa sariling napatitig ako kay Kobe Sebastian na noon ay ngiting-ngiti habang nakatitig sa akin. Shit, pinagtitripan niya ba ako? Paanong naipag-drive ko siya sa probensya isang beses lang naman iyon? Nakakaumay na talaga itong Kobe na ito ha? Kailan niya kaya ako titigilan? She's lesbian la at hindi talaga pwedeng magstay siya dito sa mansion.
Baka mamaya walang ibang gagawin iyan, kundi ang manligaw ng mga kasama niya dito. Nakangising wika ni Kobe na labis kong ikinagulat. Parang gusto ko na lang bumuka ang lupa at lamunin ako dahil sa matinding pagkapahiya na nararamdaman ko. Pati ba naman iyon babanggitin niya? Lord, bigyan niyo pa po ako ng habang pasensya at baka hindi ako makapagpigil at mapilipit ko ang leeg niya. Lesbian? She's beautiful para maging lesbian, never mind if she is lesbian. Mas maigi ilalo na at gusto mo pala siyang maging driver, iho. Nakangiting bigkas ni Madam Ashley. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Don't worry, ihadodoblehin ng apo ko na si Kobe ang sahod mo plus overtime. Since ikaw ang kanyang personal driver assistant, kasakasama ka din niya kahit saan siya magpunta. Si Senior Rider Sebastian na ang nagsalita. Lalo naman akong nawindang sa kay gandang offer. Totoo kaya iyon? Bigla tuloy akong napakwenta sa isipan ko. Kung sakaling doblehin ang sahod ko, tumataginting na 50,000 pesos ang sasahurin ko buwan-buwan. Kahit na wala ng overtime, mabubuhay na ng marangya sila nanay at tatay. Marunong po akong mag-drive pero hindi ko po kabisado ang Metro Manila, nakayuko kong bigkas. Very tempting ang offer at arte pa ba ako? Tiyagaan ko naman siguro ang ugali ng Kobe Sebastian na ito. Saka hindi naman 24/7 kami magkasama, lalo na at sila na din ang nagsabi na busy na tao ang kulukoy na ito. May training naman. Huwag mong alalahanin ang tungkol sa bagay na iyan. Si Kobe Sebastian na ang sumagot. Wala sa sariling napatango na lang ako. Wala na sukol na ako. Walang pagpilian kung hindi tanggapin ang offer kaysa naman makapatay ng mga imported na halaman. Parang mas challenging nga ang maging driver ng isang Kobe Sebastian. Bueno, sa opisina ka na lang pumirma ng kontrata. Hihintayin kita ngayon para sa first day ng training mo. Bigkas ni Kobe sabay senyas sa isa pang kasambahay na tahimik na nakatayo sa may gilid. Naglakad siya palapit sa akin at may iniabot. Iyan ang magiging uniform mo simula ngayong araw, muling bigkas ni Kobe Sebastian. Wala sa sariling napatango ako at nagpaalam na sa kanila para magpalit ng damit. Pagdating ko ng servants' quarter, kaagad kong tiningnan ang uniform na bigay sa akin ng kaambahay kanina. Nagulat pa ako dahil sobrang ganda. Parang pang-office attire din, isang pantsuit. Consisting with blazer and pants. Ang inner naman nito ay isang kulay puting long sleeve polo. O sino ang nagsasabi ng driver ako ng isang Kobe Sebastian? Nagmukha akong kagalang-galang sa ayos ko ngayon. Mabuti na lang talaga at naisalpak ko ang itim kong sapatos sa bagahe, kung hindi wala sana akong gagamitin na sapatos ngayon. Nag-compliment naman iyon sa uniform ko. Bibili na lang siguro ako ng mas komportableng sapatos na mas babagay pa sa uniform ko. Basta ko na lang din ipinusod ang mahaba kong buhok. Mas komportable kasi ako sa mga ganitong pagkakatali ng buhok ko. Nagpahid na din ako ng manipis na lipstick at kaunting face powder para hindi oily ang face. Nang masiguro ko na maayos na ang hitsura ko, mabilis na akong lumabas ng kwarto. Pabalik na sana ako patungo sa dining area nang makasalubong ko si Mira. Nicole, wow, ikaw ba yan? Ang ganda mo ah. Para kang stewardess sa ayos mo, nakangiting kaagad na papuri niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Bagay ba, ngiting-ngiti kong tanong. Yes, sobra. Nga pala, nasa kotse na si Sir Kobe. Hinihintay ka, baka sangkilig sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon. Kaya lang wala na akong time para makipag-usap ng matagal sa kanya. Kailangan ko nang puntahan ang bago kong amo. Tama si Mira, mukhang kanina pa yata naghihintay sa akin si Kobe dito sa kotse dahil pagkadating ko, nakikita ko na ang inip na nakaguhit sa kanyang mukha. Napansin ko pa ang paghagod niya ng tingin sa akin mula ulo hanggang paa bago niya ako inutusan na sumakay na ng kotse. Hindi naman ako hinayaan ni Kobe Sebastian na mag-drive dahil may kasama pa rin naman pala kaming driver. Si Manong Gary na medyo may edad na at pagkatapos daw ng training ko tuluyan na daw magre-retiro. Katabi ko siya sa unahang bahagi ng sasakyan para daw makita ko kung anong mga lugar ang dinadaanan namin. Para daw makabisado ko ang buong paligid. Si Sir Kobe naman nasa likurang bahagi ng sasakyan. Tahimik at gusto ko sanang lingunin at tingnan siya kung ano ang ginagawa niya pero nag-aalangan naman ako. Baka mamaya sabihin niyang tsismosa ako. Manong, pagkatapos mo akong ihatid ng opisina, ikaw na muna ang bahala kay Nicole.
Likot mo siya sa mga lugar na palagi nating pinupuntahan. In 1 week, kailangan niyang makabisado ang bawat lugar, narinig kong sambit ni Kobe kay Magunggari. Masusunod po boss, kaagad na bigkas ni Manong. Ang tinutukoy na opisina ni Kobe Sebastian ay nasa pinakagitna yata na bahagi ng Makati. Isang nakakalulang mataas na building at mabilis siyang bumaba sa mismong entrance ng establishmento, pagkahinto ng sasakyan, at pagkatapos siyang pagbuksan ng isang nakapang-formal na attire na lalaki na halatang si Sir Kobe ang inaabangan niya dito. Sa labas, narinig ko pang ang boss ang tawag niya kay Kobe. Parang makikiboss na din yata ako nito. Alangan namang ako lang ang maiiba ng tawag, di ba? Imbis na sir, boss na lang ang itatawag ko sa Kobe na iyon simula ngayong araw. Okay, Nicole. Ari ba na tayo? Sundin natin ang utos ni boss, nakangiting bigkas ni Manunggari sa akin. Kaagad naman akong tumango. Excited din akong makapaglibot sa buong paligid. Lalo na dito sa Metro Manila. Free tour ito kaya dapat kong sulitin. Una naming pinuntahan ni Manunggari ay ang isa sa pinakasikat na hotel ng Metro Manila. Walang tigil din siya sa kakapaliwanag sa akin habang nagdadrive. Sinasabi niya kung anong lugar iyon at ano ang business ni Sir Kobe sa nasabing lugar kung sakaling nagre-request ito na pumunta sa bahaging iyon. Kadalasan business matters at may naliligaw din na personal matters. Katulad na lang na may kakatagpuin itong babae. Siya nga pala Nicole, huwag kang magtaka kung paiba-ibang babae ang date ng amo natin. May pagkapalekero talaga iyang amo natin. Huwag ka din masyadong makipag-usap sa mga babae niya. May mga babae kasi na nagtatanong tungkol sa mga ginagawa ng amo natin. Katulad na lang sa kung may iba bang date si Boss Kobe at may iba bang kinahuhumalingan. Huwag na huwag kang manghimasok sa mga personal matters niya at baka ikaw naman ang mapagalitan, bigkas ni Manunggari. Kaagad naman akong tumango. Wala po akong pakialam sa mga ganyang bagay Manong. Magpakasawa siya sa mga babae as long as sinasahuran niya ako ng maayos, nakangiti kong sagot sa kanya. Nakangiti naman siyang tumango. Bago mag-lunch nagpa siya kami ni Manong na bumalik na ng opisina. Tumawag kasi si Kobe at pinapabalik na daw kami para sa contract signing. Excited naman ako. Contract signing kaya magiging officially driver personal assistant na ako ng isang Kobe Sebastian. Ipinarada ni Manong ang sasakyan sa parking slot na designated lamang daw sa CE ng kumpanya at naglakad na kami papasok sa loob. Sinamahan na ako ni Manunggari patungo sa opisina ni Kobe. Nadatnan namin ang sekretary ni Kobe na Vincent ang pangalan at kaagad akong ipinakilala ni Manong sa kanya bilang personal driver ng boss. Siya na ba? Nice to meet you, Nico. Sana magtagal ka, nakangiti niyang sagot sa akin. Nahihiya naman akong napatango. Hoy Vincent, huwag kang ganyan. Huwag mong takutin si Nicole, kung hindi malalagot ka kay boss, nakangiting sabat naman ni Manong. Wala naman akong sinasabi Yes, the way Nicole na itimbre ka na niya sa akin kanina pa. Pumasok ka na lang sa opisina niya ini-expect na ni boss ang presenya mo, nakangiting wika ni Vincent sa akin. Lumabas tuloy ang kanyang dimple sa magkabilaan niyang pisngi. Ang cute tingnan. Kaagad kong sinunod ang sinabi ni Vincent. Mabilis akong naglakad patungo sa isang nakasarang pintuan na may nakapaskil na si. Mahinang kumatok at nang marinig ko ang isang baritonong boses na pinapapasok na ako, itinulak ko na iyon at mabilis na pumasok sa loob. Naabutan ko si Kobe na abala sa mga nakatambak na mga papeles na nasa table niya. Kaagad din naman siyang nag-angat ng tingin nang mapansin niya ang presensya ko. Kumusta ang training mo? Kaswal niyang tanong sa akin. Ayos naman boss. Marami akong natutunan, kaagad kong sagot sa kanya. Napansin kong natigilan siya kasabay ng pag-angat ng isa niyang kilay. Ano ulit? Boss, nagtatakang tanong niya sa akin. Kaagad ko namang nagets kung ano ang ibig niyang sabihin. Iyan kasi ang tawag sa iyo nila Vincent at Manunggari. Nakikigaya lang ako, nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad naman siyang napailing at hindi na siya nagkomento pa. Maupo ka. Ready na ang contract mo kaya pirmahan mo na, seryosong bigkas niya sabay ilapag sa harapan ng table ng mga papeles. Mabilis naman akong naupo at kaagad na dinampot ang nasabing kontrata. Babasahin ko pa ba? Nagtatakang tanong ko lalo na at kaagad niya akong inabutan ng ballpen. Wala ka bang tiwala sa akin? Seryosong sagot niya sa akin. Natigagal naman ako.
Bawal na bang magbasa ng contract ngayon? Meron po boss, kaya lang mas maigi na iyang magbasa ng mga dokumento bago pumirma, sagot ko naman. Pirmahan mo na. Aalis tayo ngayon. Nagugutom na ako, seryosong bigkas niya, ipinangduldulan niya pa talaga sa kamay ko ang ballpen. Wala na akong choice kundi tangapin yun. Don't worry, katulad ng nabanggit kanina ni Lolo, 50,000 ang sahod mo sa akin monthly plus overtime. Hindi kita dadayain pagdating sa sahuran, kaya ipagpalagay mo ang kalooban mo. Actually, kung pipirma ka sa loob ng 2 minuto, bibigyan kita ng cash advance para mabili mo na ang lahat mga kailangan mo at makapagpadala ka ng pera sa mga magulang mo, nakangiti niyang sambit. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko sa kanya. Talaga? 1 month salary cash advance ba yan? Namimilog ang mga matang sagot ko sa kanya. Nakangiti siyang tumango. Pirma lang pala, sige, bigkas ko at walang pag-aalinlangan na kaagad akong pumirma. Hindi naman siguro ako lolokohin itong si Kobe. Mukha naman siyang matinong tao.